Hello, magandang gabi sa inyo lahat. As you can see, nandito ako sa Starbucks. Ang init kasi sa bahay, men. Ngayon, pag-uusapan natin ito, no? May nakita ako. Ito, hindi ko sinasabing totoo. Ha? Ito ay nakita ko lang sa public. Nasa public na kasi itong issue na to eh. Nilabas ito nung isa dun sa sangkot sa issue. Oy, may nag-PM sa akin, no? Si Don Sebastian. Aakyat daw si Monica pala sa akin. Pero as of this publishing dito sa ano na to. Dito sa vlog na to. Baka late ko na ma-upload to eh, pero kakatanggap ko lang ng balita na aakyat si Monica sa akin. Well, tingnan natin kung magkatotoo. So ito yung issue mga men. So, nag-post si Ma'am Monica. Kilala nyo, wait lang, ang background check, no? Kilala nyo ba si Ma'am Monica? Si Ma'am Monica ay parang IT yata ni Tito Norms. Correct me if I'm wrong ha. IT siya ni Tito Norms, siya yung nag-edit ng videos, no? Ngayon, magiging patas naman tayo kasi seryoso itong mga allegations eh. Malay lang ba natin? Pwede rin natin sabihin na mamaya pinapainan tayo ng fake news or basta no, tingnan natin. Depende sa magiging kalalabasan ng mga investigation. At kayo na rin, tulungan nyo ako na kilatisin. Totoo ba ito, tong pinagsasabi nila or hindi? 'Di ba? Now, so ito na no. Unang post ni Ma'am Monica. Medyo cryptic ito eh. Sabi ganun dito. Binigyan ka ng laya para pumili ng mas magandang buhay pero mas pinili mong bumalik sa lason. Nakalabas ka na sa impyerno. Pero ikaw mismo ang naghanap ng mas malalim na apoy. Hindi ka biktima ng pagkakataon. Ikaw ang arkitekto ng sarili mong pagbagsak. Sayang ang paglaya kung ang utak mo ay sadyang uhaw sa sariling kapahamakan. Ano ang tingin mo sa mga nagiging dahilan kung bakit mas pinili pa rin ng isang tao ang bagay na alam niyang sisira sa kanya? Ganda niya magsalita, no? So, feeling ko ako lang naman, no? Opinion ko, mukhang si Casper ba ito? Tinanong ko to sa post ko eh. Si Casper ba tinutukoy nito ni ma'am? Sabi kong ganun. Kasi siya lang naman yung quote-unquote babalik eh. 'Di ba? So ang tanong niya dito, ano sa tingin mo ang magiging dahilan kung bakit mas pinili pa rin ng isang tao ang mga bagay na alam niyang sisira sa kanya? Tingin ko yung convenience kasi sa totoo lang no, opinion ko lang naman to no. I don't mean na manghusga ng tao kasi nakikita ko kay Casper kasi medyo may pagkatamad na rin eh. Kasi nga naman, just imagine ano, pag nandun ka kay Tito Norms, kakain ka na masarap, paupo-upo ka lang, wala ka masyadong ginagawa eh. As in, may gagawin ka lang talaga kung ipagluluto mo siya. Eh, kadalasan hindi naman yun ang ginagawa niya, di ba? Kadalasan nasa hotel sila, alam mo yun, feeling ko katamaran na rin. Diba? Ang sarap naman, di aircon ka lagi, nakaupo ka lang, masarap ang kakainin mo. Diba? Kasi kung gusto mo yung kinakatwiran na ikakabuhay ng pamilya, alam mo yung pagbabago ng buhay, magsisimula ka sa wala eh. Kaya lang, I don't know no. Sa matamis na pangako din, katulad do sinabi ni Sir Alex Pabella, gagawin niya daw operations manager, which is hindi ko maintindihan kasi meron na namang video nito oh. Tayo nandito, extra muna tayo. Sayang din. Yan, wala ng kwek-kwek. Well ano, ito sa akin very good ito. 'Di ba? Very good 'yan.
Kaya lang, asa na yung pangako na gagawin kang operations manager? Ano yun? Kabulshitan na naman yun? Ano yun? Content na naman? Ito yung matagal ko sinasabi, hindi natin alam kung alin yung totoong content sa hindi. 'Di ba? Kaya sometimes, no? Pero sa akin, okay ito. Ang problema, ang sabi daw, pinag-aayos daw kayo ni ni Tito Norms eh. Ano pa reason para pag-ayusin ko para hindi ka magsalita ng against sa amo mo? Wala na, nakapagbitaw ka namin eh. Huli na ito. Tapos ito, no? Yung video na to, Kita kami ni paring Alex kanina. So, ayun nga, sinamahan niya ako sa munisipyo ng GMA Cavite. Inler namin kung may case nga ako. Kasi ako naman po gusto ko rin kasing linisin yung pangalan ko. Gawa nang masyado na ako nai-issue. walang paglilinis dun, men eh. Nagpanggap kang bodyguard ng amo mo. At pinagkalat ng amo mo yun at nasa resume mo yun. May evidence na nag-bodyguard ka. Ang sabi mo, cook or caretaker? Wala namang bahay yung amo mo, men eh. Anyway, so ito na naman, siguro nakakuha na naman siya ng lakas ng loob kasi feeling ko, sorry Sir Casper nabola ka na naman. Nabola ka na naman dyan sa mga pangako niyan, di ba? Maraming salamat pala kay Alex. Maraming salamat sa iyo, paring Alex. Kahit Natawa nga si Sir Ralph Kalinisan nung sinabi yung chinek doon yung kaso. Anyway, balik tayo dito kay Ma'am Monica D. Ito disclaimer po uli, papaalala ko, hindi ko sinasabing ito pa totoo. Ito ay ayon sa pahayag ni Ma'am Monica D. Ito Kasi alam naman natin, kilala naman natin si Sir Alex Pabella. Actually, sa patas sa pamamahayag, nag-comment ako kay Sir Alex Pabella Nag-comment ako sa kanya. Ang problema, hindi niya ako pinansin. Ilang beses ko na siyang tinatag, di ba? Katulad nito, tong post na to. Grabe, sino yung DOM na tinutukoy kaya Sir Boyong the Explorer. May idea ka ba? Tinatag ko siya Pero hindi niya pinipiling i-address ito. Now, kung ano man ang sasabihin ni Ma'am Monica D, excuse me. Kung ano man ang sasabihin ni Ma'am Monica D, sinabi niya yon. Wala kaming kinalaman dito. Ngayon, kung totoo man to, let's see, no? Kung hindi naman ito totoo, yun na, sinabi niya. 'Di ba? Wala tayong munang paniniwalaan, no? Pero kahit na nagpadala siya ng screenshots, no? At yung audio recording, doon pala galing yon, yung dagang dingding na na audio recording, doon pala nanggaling sa convo nila. Sabi ganun dito, seryoso, mabuti ba talaga? Mabuti ba yung ginawa sa'yo na mabuti ba na alokin ka ng babayaran ka at gagamitin ng hindi alam ng asawa mo? Kasi para sa akin, walang mabuti sa palihim na panigirado. Anong panigirado? Lalo na kung buhay at dignidad mo ang nakataya. So nabasa ko yung convo nila, men. Ito Kaya nga sinabi ko kung totoo man ito, grabe ito What time uwi niya? Nasa bahay niya. Nasa bahay ako niya. Pag nagkita tayo, sure ako may CP ka. Di ba? Tapos ito bukas pasa mo Gcash. Itong mga pagkasa, siguro, wala naman siguro masama dito, men. Yung pagpasa ng Gcash. Syempre, magkakilala naman kayo siguro before kasi iisang team kayo. Pero ang nakakabahala dito, ang naglathala kasi nitong convo na ito,
itong tagahatid balita. So, hindi ko alam kung sino siya, pero ang suspetsya ko si Ma'am Monica D ito. Feeling ko lang. Grabe to, wala ka ba mapag-iwanan ng baby? Upahan na lang natin. Ayun lang. Tapos ito oh. Maraming mata yun dito. Ito may tinutukoy siya yung asawa niya yata ito eh. Tayo lang naman nakakaalam, kasal kayo. Sabing ganon. Ikakasal pa lang po. Bigay merienda lang, erase combo natin. Anong combo? Hihihihi. Sinong kasama? So, ano ito? Kuya, may dagang dingding na nakapasok. Napapasok ang FB mo, need mo rin magbura ng message. Lalo na kung sensitive, lalo na kung mga usapan natin po kakalat. Paano makakapasok? So nandito na nanggaling yun yung mga convoy, yung tinanong ko ito eh, pwede bang ipasa mo yung mga voicemail? Kasi dito men, may voicemail dito, yan. Ito na pala yung mga nilik ni FG. Yung tungkol sa mga dagang dingding, mga ganon. Sabi ko, di ko pwede i-private. Need natin ng views. Bakit need ng views? Para saan? Mayaman ka naman, di ba? Para saan yung views mo? Ano pa bang... So meaning may ano ka? May hangarin ka talaga na sumikat, men? Para saan yung ano yung views na sinasabi mo? Anong need ng views? Mayaman ka eh. Pares talaga kayo na FLM ng style. Kunyari, mayaman tapos ano. Oh, Ramhaven daw. Shout out, nag-pop up sa akin. 'Di ba? Sinasabi ko sa inyo men eh. Medyo nakakaduda talaga. Ano need? Bakit need mo ng views? Para saan? It's either pagkakakitaan mo ang social media. I'm so sure wala ka namang awareness na i-spread. Baka gayahin mo kami. Nasabihin mo, for awareness, mukhang wala naman yata. Ano bang awareness ang i-spread mo? Or pangatlo, tatakbo ka. Kaya need mong sumikat sa social media. 'Di ba? Ako hindi ko alam, tinatanong ko, no. So ito na yung mga conversation. Sabi ganun dito. Natuwa naman ako dito. Sabi ganun, si Bongo TV okay naman yun pero di kami close noon. Neutral lang siya. Neutral lang din siya, parang ako. Natawa po ako sa strategy nyo. Huwag ka mag-alala kung di ko makalat ang usapan natin. Sa totoo no, nakaka-flatter din na kahit sa kabilang panig, ang tingin nila sa akin ay neutral. Ako sinasabi ko, bias naman ako. Alam niyo naman yan kasi anti ako, di ba? Pero nakakatuwa na mabasa na ang tingin sa akin ng kabilang panig ay neutral ako. Kasi as much as possible, pinipilit ko talaga na na maging objective. Although na minsan, pag magsasalita ako ay kampi na agad. Siyempre, doon kami sa panig namin, Pero as much as possible kasi, para walang masabi yung kabila, bibigyan ko naman ng benefit of the doubt. Katulad nito, na ayoko namang i-assume agad na totoo to. 'Di ba? Kahit na for me, medyo strong yung evidence. 'Di ba? Problema, ayaw sagutin ni Sir Alex Pabella. Ang sabi naman, ba't kailangan pa sagutin ni Alex Pabella? Sino kayo? Nasa public kasi ito eh. May accusation sa kanya sa public. Now, kung mananahimik ka, hindi mo masisisi yung mga tao na yung pananahimik mo is sign of guilt. 'Di ba? Yan na yung mga audio na nagsabi na dagang dingding daw. Marami daw nagchat-chat sa kanya na vlogger magpa-interview.
Ano pa kaya gagawin ko? Sabi ko, damay daw ako sa kaso. Mukha nga, men. Parang may na ano ako. Pati yung Gem Estenso. Mukha nga. I don't know parang na ano ko lang. Ngayon napaluwas si ano no, si Sir Alex Padilla no, nakita na magkasama si Sir Erwin tsaka si Casper. Alam mo ba si Tita Marbs sa page ni, I think page yata ni Don Sebastian yun. Sabi ni Tita Marbs, hindi, kaya lumuwas yan si si Sir Alex Padilla daw. Kasi mamimili daw ng gamit daw sa Tagaytay. Sa akin, ano ba yan, Tita Marbs? Siyempre sasabihin nilang ganon. Alam nga sasabihin niya na ipagbabati niya si Casper tsaka si FLM. Kung mamimili ng gamit yan, sa yabang niya ni Sir Alex Padilla, ibibidyo niya yon. Yun ang priority niyang ibidyo. Yung pagsha-shopping niya nga sa binibidyo niya eh. Tapos, ewan ko dito kay Tita Marbs. Wow, na-miss kita. Sige po, mamaya maaga uwi nun. Nangamusta lang ako, binabasa ko mga comment at bashers, natatawa ako. Bukas ko ipadala mga hapon di naman kita aagawin sa kanya. Ano ba, Sir Alex Padilla? Mag-meet up po pero kasama po siya. Ito yung kasama yung asawa, Wag, kasi baka mag-link in future time. Ano mag-link? What time uwi niya? Nasa bahay ako na. Pag nagkita tayo, sure may CP ka. Umulit na ba to? Nasa bahay ako. Never ako lumalabas, housewife lang po ako. Kaya edit lang at freelance lang ako. Wala ka ba mapag-iwanan ng baby? Upahan na lang natin. Bakit, anong problema daw? Meron ditong sinabi ka eh. Kay ano yun? Kay Sir Erwin yung conversation. Ito, nakita ko, medyo... Ito sorry Ma'am Monica Sorry Ma'am Monica, pero... Nabasa ko dito sa conversation, magiging fair ako ng konti kay Sir Alex Padilla. Ito kasi, yung nakapublish kasi doon sa isang page, chap-chap na. Chap-chap na siya pero tingnan natin to men Itong nakita kong conversation na to, ito yung parang kabuuan kay The Kings to labas tayo sa Thursday, sabing ganon. Wag na po mag-chat, pauwi na yon, hintayin ko. So ito yung asawa, wag na mag-reply. Labas tayo, bawal po, sabing ganon. Sige, pag sex home. Ito yung meron ditong sinasabi kasi na may presyo daw. May presyo kada maraming salamat po sa pangmerienda. Ito yung pinadalhan na yata siya ng 500, I think. Ikaw rin, okay, ingat ka dyan. Ikaw rin po, Mama Chup-Chup, sabing ganon. Dapat daw sa personal. Sabi, may presyo po bawat parte. Joke lang naman, sabi ganon. May presyo daw. Medyo din ito si si Ma'am Monica Kung si Ma'am Monica man to, medyo hinaharot niya rin ng konti Kasi ang sabi niya dito, anong presyo? Sa lips daw, 500. Bawat kiss. Tapos hipo daw, 600. Joke lang po. Sabay bawi, joke lang po. Sabi niya, sige, pag sex daw, how much? Tapos nag-reply 15K.
Ano ba? Pinaglaway niya din si si Sir Alex Pabella. Eh di na. Hindi, ano bang purpose nito? Ano ba, isi-set up mo ba si Sir Alex Pabella nito? Ganon. Well, ito yung convo na nakita ko sa public ha. Ito ay pinablish ito ni Sir Erwin. Granting no. Wait lang ha. Bibigyan ko ng konting si Sir Alex Pabella. Eh sasabihin niyan ang depensa niyan. Eh nakita mo naman sa conversation namin, eh tinukso-tukso niya ako. Or parang nagpakita ng motibo. Pero kahit namin, 'di ba? Alam mong may asawa at may anak yung tao. 'Di ba? Feeling ko sa takbo nga ng usapan, ikaw ang nagpakita ng ng motibo kasi handa ka magbigay ng pangmeryenda. 'Di ba? Kung totoo man itong conversation na to. Well, tingnan natin yung kalalabasan nung pag-uusap if aakyat si Ma'am Monica sa akin mamaya ng live. So, anong tingin nyo dito mga kababayan ko? Magandang gabi sa inyo lahat. Comment kayo sa baba. Bye.